magpahinga, maging ligtas, at mag-enjoy sa araw mo. Sige, bumalik na si Kanye West sa pandaigdigang entablado at sinabing gumawa siya ng kasaysayan. Katatapos lang niyang magtanghal sa malaking konsyerto sa Ataturk Olympic Stadium sa Istanbul, Turkey, kung saan maling sinabi niya sa mga tagahanga, nakakabasag lang natin ng record. 118,000. 118,000. Pinakamalaking pagtatanghal sa stadium sa lahat ng panahon. Oo, maraming tagahanga ang dumalo sa palabas. Isang dobleng palabas ito. Bahagi konsyerto, bahagi pista. Kasama pa ang dati niyang bayaw na si Travis Scott na sumama sa kanya sa entablado at may mga tagahanga pang lumipad mula sa iba't ibang bahagi ng Europa at iba pang lugar. Pero may masalimuot na kwento sa likod ng palabas na ito. Ito ang unang pagtatanghal ni West sa Europa sa loob ng ilang taon, matapos kanselahin ang kanyang mga palabas sa ilang bansa dahil sa kanyang lantad na antisemitismo. Halimbawa, ang paglabas ng kantang Heil Hitler na tahasang pumupuri sa Nazismo. Kahit humingi na ng paumanhin siya, tuluyan pa ring isinara ng UK, France at Poland ang kanilang mga pintuan sa kanyang musika, pero walang pag-aalinlangan ang Turkey. Ang 48 taong gulang na rapper ay susunod namang magtatanghal sa Netherlands sa Hunyo 6. Kasama natin ngayon si Senior Correspondent Owen Alterman para magpaliwanag nito. Aminin ko, hindi ako fan ng rap or hip-hop. Pero alam mo, napakaraming dapat pag-usapan. Siyempre, si Kanye West ay magtutour. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito tungkol sa artistikong pamana at pampolitika at panlipunang pagbatikos? Itong buong international tour na pinaplano niya ay naging napaka-kontrobersyal sa banayad na pananalita. Magaganda ang mga larawan kahit sa screen lang natin nakita. Hindi ko rin alam kung record ang 118,000, Natasha. Hindi, nag-check ako. Pinapaalala niya sa akin na isang batang nanonood ng mga laro ng football sa Michigan, University of Michigan, at palaging sinasabi na bahagi ka ng pinakamalaking crowd na nanonood ng football game kahit saan sa Amerika. At hindi ko alam kung sila nga ang bahagi ng pinakamalaking crowd, pero malapit na rin. At ang mga larawan ay kamangha-mangha. Mukhang napakagandang palabas. At saka sa Turkish media, kung titingnan mo ang mga inilalatala nila, lalo na sa mga medyang Turko nila na nasa Ingles, facing the world, yan ang binibigyang diin nila. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang dumating. Binanggit nila ang mga bansang pinagmulan ng mga tagahanga sa Europa, Russia at Kazakhstan at pinuno ang stadium at sumobra pa rito. Mukhang hindi ka kumbinsido. At hindi ako nandito para maging tagapagtanggol ni Kanye West sa kahit anong paraan. Pero mula sa pananaw ng Turkey, isa itong malaking tagumpay. Nakita nila ang puwang dito. Nakita nila ang oportunidad. Sinunggaban nila ito. At ginagamit nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Mas malakas magsalita ang mga larawan kaysa sa artikulo. Tama ka, Natasha. Humingi ng paumanhin si Kanye West sa isang buong pahinang patalastas sa Wall Street Journal. Hindi ko masasabi kung ano ang nasa puso niya matapos ang lahat ng mga talagang kakilakilabot na bagay na sinabi at sinasabi niya. Tiyak na kakailanganin pa ng mas maraming panahon. Ibig kong sabihin, literal siyang gumawa ng kanta na tinawag na Heil Hitler. Ibig kong sabihin, talagang kakaiba ito. Siyempre, gusto mo pa rin maglaan ng puwang sa puso mo para sa panpapatawad sa isang tao na malinaw na nahihirapan dahil sa mga issue sa kalusugan ng pag-iisip na malinaw namang naitala na. Malinaw din niyang napag-usapan ito. Sa tingin ko rin, matapos ang Eurovision at ang boycott laban sa Israel, dapat itanong kung ang musika nga ba ang tamang lugar para sa politika. Bagamat, syempre, ang hayagang anti-Semitismo ay masasabi mong medyo iba na ngayon. Tama. Ang pagkakaiba kasi doon sa Eurovision, pinaparusahan nito ang buong bansa at pati na rin ang isang individual na artist. Ganon din, sa totoo lang, nung sinubukang ipagbawal ang mga Ruso sa Wimbledon isang taon. Sama-samang ipinapataw ninyo ang boycott sa mga artist o atleta mula sa isang bansa. Pero iba ito, Natasha. Si Kanye West ay may pananagutan sa sarili niyang gawain. Hindi ito boycott na kolektibong pagpaparusa, kundi boycott lang sa isang artist kung ipapatupad. Dapat ding linawin ng mga British, French at Polish ay may karapatang pagbawalan siyang pumasok dahil walang karapatang pantao na makapasok sa bansang hindi ka mamamayan nito. Kaya pwedeng magbawal ang mga bansa sa kahit sinong tao para sa anumang dahilan o kahit walang dahilan. At nasa karapatan nila yon. Kung totoo ang paghingi niya ng tawad, mukhang matagal pa bago niya makumbinsi ang mga tao. Samantala, parang hindi masyadong interesado ang mga Turko sa sinseridad ng paghingi ng tawad. At kung ano ang sinasabi niya tungkol sa mga Hudyo, at kung ano ang sinasabi niya tungkol kay Hitler, kung ano ang hindi niya kailangan sabihin tungkol sa mga Hudyo, at kung ano ang hindi niya sinasabi tungkol kay Hitler. Pero sa isang diretsong paraan sa politika, at marahil may pagkasiniko, na naglalabas ng mga larawang pinag-uusapan natin. Milyong-milyong tao sa buong mundo ang nakakita ng pagpapakita ng lakas. Hindi lang ni Kanye West, kundi pati na rin ni Recep Tayyip Erdogan.